Mhm. Hi. So ayun guys, for this presentation, gusto ko lang i-share yung thoughts ko about some of the philosophers na na-topic natin at pinag-aralan natin kay Sir Calano, and like papaano connected yung ideas nila and why I think relevant pa rin sila as of today. So basically, tatlong main points yung pag-uusapan ko, yung nais kong tukuyin. Una, I will talk about Anaximander and Anaximenes, and kung paano parang napauna na sila sa mga ideas na mas pinalawak later on ni Platon at saka ni Aristotle. Pangalawa, punta tayo kay Socrates and how he treated philosophy as a way of life. Hindi lang pang debate o sa pag-iisip lang. And yung panghuli naman, ikukumpara ko yung idea ni Platon sa Meno na learning is recollection. Sinabi niya na ang pag-aaral ay parang pag-remember lang or recollecting yung nire-recollect mo yung mga alam mo na siya, nire-recollect mo lang yun. Ulitin ko lang, yung last na gagawin ko is ikukumpara ko yung idea ni Platon sa Meno na sinabi niya na learning is recollection, sa idea naman ni Aristotle na knowledge comes from the real world. Kukumpara natin yung dalawang ideas. Yung una kay Platon, yung sinabi niya sa Meno na learning is just recollecting. And yung sinabi naman ni Aristotle na knowledge comes from the real world experience. And ayun, kung may isang theme na nagko-connect sa kanila, feeling ko it's this, yung sinasabi nila na philosophy noon wasn't just about theories, it was about how to live well. Parang life guide siya, not just mental exercise. So ayun, simulan natin kina Anaximander tsaka Anaximenes. Pre-Socratics itong mga philosophers na ito, meaning nauna pa sila kay Socrates. And ang cool kasi sa kanila is they were already trying to explain the world with the usage of reason, not just story about gods or mythology. Si Anaximander, for example, may idea siya ng aperion, parang something na walang limit, walang specific form, pero doon nanggagaling lahat ng bagay. Hindi siya water or fire or air, ibang level siya. Nabanggit siya ni Simplicus sa Physics 24:13, sabi doon, parang yung mga bagay daw, they return to the aperion as a form of justice. Medyo mind-blowing, yeah. Hindi ba? Ano daw? Tapos si Anaximenes naman, sumunod kay Anaximander, and sabi niya, ang arke or yung pinagmumulan ng lahat, yung origin ng lahat is yung, anong sinisingot mo ngayon? Yung hangin. Pero hindi lang niya sinabi yun. Inexplain pa niya na yung hangin ay kayang mag-transform depending kung condensed or rarefied. So, pag compressed, nagiging water or earth. Pag thinner, nagiging fire. Makikita ito sa On Aristotle Physics on 24:26. So, tanungin natin, so paano nga sila related kina Platon at kay Aristotle? Kay Platon, naniniwala siya na may eternal forms like ultimate versions of truth, goodness, beauty, ganon. Sa Republic 500D, 511 to 511E, sinabi niya na the form of good is the source of all knowledge and existence. Sabi dito, parang may resemblance ito sa Aperion, di ba, ni Anaximander. Kasi pareho silang nag-iisip ng something beyond physical world. Hindi exact same, pero makikita mo, you can see the similarity, both abstract and both foundation ng reality. So, si Aristotle naman, iba yung approach niya. Mas grounded siya sa physical world. Sa Metaphysics Z 1 to 3, sinabi niya na ang substance daw
yung essence ng things. Interested siya, parang interested siya sa structure and cause ng things, which sounds similar sa idea ni Anaximenes na air changes form to become different things. So kahit basic pa yung ideas ni Anaximander and Anaximenes, they were already asking the same big questions that Platon and si Aristotle later tried to answer in a more detailed way. So, okay, next, tapos na yon, and next na natin si Socrates. So, si Socrates naman, wala siyang sinulat na kahit ano, kaya lahat ng alam natin about him galing mostly kay Platon. Pero kahit ganon, you can really feel kung papaano siya mag-isip sa mga dialogues. Sa katulad nga ng binanggit dun sa Euthyphro 10a and 11b, tinanong niya si Euthyphro kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng piety. Sinasabi niya ng piety. Sabi ni Euthyphro, it's what the gods love. Pero sinabi ni Socrates, what if hindi nagkasundo yung gods? Or do they love it because it's pious, or is it pious kasi they love it? Ayan na naman siya, di ba? Laging may follow-up na pag-iisip. Yan. Tapos sa apology naman, yung speech niya during his trial, sabi niya doon, the examined life is not worth living. Classic line yan. Ibig sabihin niya, kung hindi mo iniisip kung tama ba yung ginagawa mo, o kung sino ka talaga, parang hindi ka tunay na namumuhay bilang isang tao, then sumunod is dun sa Krito. Nasa kulungan na siya nun. And si Krito naman, gusto siyang palabasin para makatakas. Pero ayaw ni Socrates. Sabi niya, it will be unjust kasi lalabag siya sa batas ng mga Athens. Batas na nire-respeto niya ng buong buhay niya. Makikita mo sa 50A and 50D, sobrang prinsipyo niya. Kahit alam niyang mamamatay siya, nanatili siyang nakatayo, and nanatili siya kung saan siya nakatayo, kung ano yung kinalalagyan niya ng mga oras na yun. Kaya para kay Socrates, philosophy isn't just hindi lang to para sa pag-iisip, kundi sa pamumuhay rin. It's also for our living. Kahit mahirap, pipiliin pa rin niya yung tama, hindi lang siya pa-deep, totoong pinapamuhay niya yung mga pinagsasabi niya. So, okay, doon na tayo sa last part na si Meno, yung Meno ni Platon versus sa metaphysics ni Aristotle. So sa Meno 81C and 86C, may concept si Platon na learning is actually recollection lang. Meaning, alam na raw ng kaluluwa o soul lahat even before birth. And kapag natuto tayo, parang nagre-recall or nire-recall lang natin yung alam na ng soul. May part pa nga doon na example niya, yung slave boy na nasagutan yung geometry problem kasi kahit di niya naturuan with just questions from Socrates. Parang proof daw yun na the knowledge was already inside. Yun yung parang pruweba na nag-a-affirm sa sinabi ni Platon na ang learning daw is just recollecting. Kasi alam na ng soul natin before our birth. So, parang nire-recollect lang natin sa pag-iisip. So sa kabila naman, si Aristotle, sabi ni Aristotle, hindi siya nako-convince. Kaya naman sa Metaphysics Zay 1 and 6, sabi niya, 1 to 6, sabi niya na all knowledge starts from experience. Lahat ng alam natin galing sa senses. Nakikita, nahawakan, naririnig. So,
Then from there, we notice patterns and we figure out causes. Very logical and observational itong atake ni Socrates. So si Platon, ang truth para sa kanya ay eternal. Nasa soul natin yung truth para kay Platon. Si Aristotle naman, ang truth ay nasa mundo. Kaya kung makikita mo yung School of Athens, yung painting, di ba? Si Platon parang nakaganyan, nakaturo siya sa taas. And then si Aristotle naman nakaganyan. Kasi down to earth. Kasi nandito nga daw sa mundo. Nasa mundo yung mga what do you call that? Basta, nanatili lang siya dito sa mundo. Based on experience, nakukuha natin yung mga pinag-aaralan natin. So, kailangan rin natin pagmasdan to, tsaka aralin, and also i-analyze ng mabuti. Hindi lang analyze na parang pagbabasa. Pero analyze, pag-aralan. So, yeah, magkaiba sila, pero pareho silang gustong sagutin. Paano ba natin nalalaman ang totoo? Yun yung magandang makukuha natin between the two of them. Parehas nilang sinasagot yung paano ba natin nalalaman yung totoo. So yun. So ayun, para to wrap it up, kung isipin mo, 'di ba, kahit magkaiba sila ng approach, lahat ng philosophers na to, si Anaximander, si Anaximenes, si Socrates, si Platon, tapos si Aristotle. Pare-pareho silang nagtatanong, ano mabuhay ng tama? Ano ang totoo? Paano natin malalaman? Paano natin malalaman ang mga to? At hindi lang nila ito tinatanong just for fun. Ngunit, sapagkat, hindi lang nila ito tinatanong just for fun. Ngunit subalit na tapwat. Ginagawa nila tong way of life, parang guide o daan patungong buhay. So si Socrates, literal na namatay para sa paniniwala niya. Si Platon naman, ginawa niya tong system of thoughts. Si Aristotle naman is grounded siya sa reality. Tapos yung mga pre-Socratics, nagsimula sila ng tradisyon ng pag-iisip na malalim about everything mula sa simula pa lang. And honestly, doing this presentation made me realize na yung filosofiya pala isn't just about for class or for essays. It's something you live. Hindi mo man napapansin, hindi mo man alam, pero yun na pala. Parang hindi mo na ini-expect o kaya hindi mo na nalalaman na gano'n na pala yung nangyayari. Parang nakatuon na yung pamumuhay mo doon sa mga pinagsasabi ng mga philosophers na ito. So, parang mas nagets ko yung point ni Socrates. 'Di ba? Hindi lang siya tungkol sa pag-answer ng questions, kundi sa pagtanong din ng buong puso at ng buong pag-iisip. So, ayun. Para sa akin, si Socrates tayo. Yes. So yeah, I think that's all. Sana naintindihan niyo yung mga pinagsasabi ko dito kahit mukha na ako hindi maayos. So ayun, thank you for listening. Thank you for your patience and your mabuting loob. And sana makilala nyo pa sila Socrates at yung iba pang philosophers katulad ni Platon tsaka ni Aristotle. So yun, thank you and goodbye.